Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Amerika at Pilipinas biglang nagsagawa ng air defense drills matapos okupahin umano ng China ang bahura ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagsagawa ang mga puwersa ng Pilipinas at Amerika ng kauna-unahang integrated defense drills ilang oras matapos ihayag ng China na nakubkub o naukupa nito ang isang reef na pag-aari ng Pilipinas. Sa may baybayin ng Zambales, pinabagsak ng bagong Marine Air Defense Integrated System o MADES Short Range Air Defense System ang isang pair ng drones mula sa Himpapawid. Sa isinagawang coastal defense exercise, kapwa ginamit ang US MADES at Surface-to-Air Python and Derby o Spider ng Pilipinas sa pagdepensa mula sa drone attack kasabay ng pag-target sa paparating na cruise missiles. Ayon sa commander ng US 3rd Littoral Anti-Air Battalion, ang MADES ay short-range habang ang Spider ay medium-range capability missile system na kapwa idinisenyo para maharang ang iba't ibang uri ng mga banta. Matatandaan na noong Sabado, iniulat ng isang Chinese state media na ipinatupad umano ng kanilang Coast Guard ang maritime control sa may Taisian Reef o kilala bilang Sandy Cay ngayong buwan. Ang maliit na reef ay parte ng Spratly Islands na malapit sa may Pag-asa Island at sa site ng isang military facility ng Pilipinas. Ibinandera din ng Pilipinas ang watawat ng ating bansa sa Pag-asa Cays at sa mga nakapalibot na katubigan dito sa West Philippine Sea nitong araw ng Linggo, April 27. Sa ibinahaging post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela sa kanyang X account, iniulat ng opisyal na matagumpay na nakumpleto ang isinagawang interagency maritime operation sa Pag-asa K1, K2, K3 at sa mga nakapalibot na katubigan sa lugar. Kabilang sa naturang coordinated effort ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police Maritime Group, na nagpatupad ng nakasanayan at lehitimong pagsasanay ng maritime domain awareness at jurisdiction sa West Philippine Sea. Idinploy ang nasa 4 na composite teams sakay ng rubber boats kung saan ang Team 1 at 2 ay nagtungo sa K1, ang Team 3 naman ay sa K2 at ang Team 4 ay sa K3. Sa kasagsagan din ng operasyon, namataan ng Philippine teams ang iligal na presensya ng China Coast Guard sa tinatayang 1,000 yarda ng silangan ng K2, gayon din naispatan malapit sa K2 at K3 ang nasa 7 barko ng Chinese Maritime Militia. As of yesterday, we have already debunked that false narrative of the People's Republic of China, as what Jonathan Malaya said during the press conference this morning. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police Maritime Group came up with an interagency maritime operation. We safely landed on Pag-asa Case 1, Pag-asa Case 2, and Pag-asa Case 3. There are no signs of China's permanent occupancy in this area. So that is basically a misinformation operation again of the People's Republic of China. Tiniyak naman ng Philippine Navy ang patuloy na pagbabantay ng puwersa ng Pilipinas sa Sandy Cay. Pinasinungalingan ng Malacanang na nasakop ng China ang Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagprotekte sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law upang matiyak ang peace and stability. China's state media reported that the China Coast Guard has seized control of Sandy Cay, one of the disputed reefs near a major Philippine military outpost in the South China Sea. Has this reached the President? If so, ano po ang naging direktiba niya? Opo, nakausap po natin si DG Jonathan Malaya at inalam po natin ang katotohanan dyan. Ayon po sa kanya, kahapon lamang po, ang Interagency Maritime Operation po nagsagawa po ng pagbisita, ang routine and lawful exercise dito po sa maritime domain natin. At dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Ayon po kay DG Jonathan Malaya. At asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability.
Ma'am, just to follow up po, nataon po yung insidenteng ito na may nangyayaring balikatan exercises between the Philippines and the United States, yung militaries po. Can this be construed as a provocation from the Chinese side? Given na ang binibigay nilang rason ng pagtungtong ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay is to exercise sovereignty and jurisdiction and to carry out an inspection, collect video evidence regarding the supposed illegal activities of the Philippine side. We cannot speak for China. Hindi po ako makakapagsalita ng anuman, kung anuman ang adhikain, layunin o plano ng China. Binigyang diin naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na sumasalamin ang naturang operasyon sa hindi natitinag na dedikasyon at commitment ng gobyerno ng Pilipinas para mapagtibay ang soberanya ng ating bansa, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea. Gayun din, nanindigan ng task force na ipinapatupad ng routine interagency operation ang commitment ng Pilipinas para protektahan ang maritime domain nito, at sumusunod sa international law at sinisiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Just yesterday, the Chinese Coast Guard issued a statement that they have seized the Pag-asa case. No, for the information of the public, the Pag-asa case are sandbars located within the territorial sea of Pag-asa Island. You know, this is fake news. Why? Because just yesterday, an interagency operation was done in the morning of yesterday, Sunday, wherein personnel from the Philippine Coast Guard, the Philippine Navy, and the Philippine National Police Maritime Group actually went into the case and unfurled the Philippine flag. And we found no evidence of alleged Chinese occupation, as mentioned in the press release. Yes. So this is exactly why I've been saying not to believe statements coming from Beijing at face value. Now, this begs the question, why make the announcement now? An allegation that is not based on fact 2 weeks before the election. Doesn't that ring a bell? Doesn't that raise concerns? The timing of the release of a alleged seizure of a feature in the West Philippine Sea, that to me, having been in this job for quite some time, another indication of a attempt to undermine our Philippine democratic processes and influence political discourse in the Philippines, because right now all of the headlines in the papers are the alleged seizure of Sandy Cay. If they will seek an official explanation from the PRC or at least the Chinese embassy, or if the Chinese or the Philippine embassy in Beijing will raise that issue with the Chinese government directly. So I think that is a question that should be raised to the Department of Foreign Affairs. But the DFA already knows this. I was in communication with them yesterday when this issue came out, but I still do not know what actions they intend to undertake to seek an explanation from the Chinese embassy. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.